Sa kadiliman, sa gitna ng walang katapusang labanan, may isang sundalo na hindi natatakot sa kamatayan. Ngunit marahil, ang pinakakinatatakutan niya ay isang walang kabuluhang kamatayan, isang kamatayan ng pagkakanulo. Isang kamatayan na walang anumang dignidad. Imahe ni Gino, isang sundalo na nakatayong mag-isa sa dilim, bumuhos ang ulan sa kanyang mukha. Ang madilim na ilaw ng lampara ay sumisinag sa kanyang mukha, na sumasalamin sa isang nag-aalalang ekspresyon. Imagine, ang isang sundalong tulad ni Gino, na lumaban para sa isang marangal na layunin, ngayon ay nahaharap sa isang madilim na pagpipilian. Hindi lang siya nakikipaglaban sa kalaban sa larangan ng digmaan, kundi pati na rin ang kanyang mga kasama, yaong mga kakampi niya sana. Isang madilim na umaga, isang pag-atake ng hukbo sa isang maliit na nayon. Umalinggaw sa hangin ang putok ng baril. Nakita ni Gino ang pagbaril ng mga sundalo sa mga taga-nayon, isang magulo, madugong eksena. Isang araw, nang ang dilim ay hindi na lamang kadiliman, nang makalimutan na ng mga tao na sila mismo ang lumikha ng kadilimang iyon, kinailangan ni Gino na harapin ang katotohanang hindi maiisip ng sinuman. Ang hukbong kanyang pinaglilingkuran ay hindi isang hukbo ng hustisya, kundi isang hukbo ng kalupitan. Ang sumpa na dati niyang pinaniwalaan, ngayon ay naging isang lantarang kasinungalingan. Si Gino ay nakatayo sa gitna ng mga patay, ang kanyang mga mata ay nabasag, mabigat sa sakit. At pagkatapos, siya ang nagbayad. Nasugatan sa madugong pag-atake, siya ay naiwan, tulad ng isang inabandunang lobo. Ngunit sa sandaling iyon ng kawalan ng pag-asa, isang estranghero ang lumitaw. Isang taong hindi niya inaasahan, si Lola Petra, ang kanyang matandang ina, na taglay sa loob niya ang kapangyarihang hindi maintindihan ng sinuman. Iniligtas ni Lola Petra si Gino, tinulungan siyang makatakas mula sa pagtugis ng kalaban. Si Lola, kahit matanda at mahina, ay malakas pa rin, dinadala si Gino sa isang ligtas na lugar, isang lugar ng kakaibang proteksyon. Tumakas ngunit saan tatakbo? Isang ligtas na lugar, o isang bitag na hinabi ng kapalaran mismo? Sa likod ng mga sugat ay may mga lihim na hindi nabubunyag. Kakailanganin ni Gino na harapin ang mga katotohanang hindi maikakaila. Ang pagkakaroon ng aswang, mga malupit na nilalang na kahit si Gino ay hindi makapaniwalang totoo. Nakikita ni Gino ang mga unang supernatural na palatandaan sa madilim na gabi, ang tunog ng hangin na umiihip sa mga puno, na parang may nakatingin sa kanya. Tumakas upang makahanap ng kaligtasan, o upang makahanap ng isang bangungot na walang tigil. Isang digmaan na hindi lamang tungkol sa baril at dugo, kundi isang digmaan sa pagitan ng mga tao, hindi maipaliwanag na mga nilalang, at ang kadiliman sa bawat isa sa ating mga puso. Ang imahe ni Gino na nakatayo sa tapat ng isang aswang, isang nilalang na may kakaibang hugis, kumikinang na mga mata, puno ng puot, na nagpapalamig at nagpapaigting sa espasyo. Ito ay hindi lamang isang buhay at kamatayan na labanan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw, ngunit ang labanan ni Gino, isang labanan upang mahanap ang kanyang sarili, upang mahanap ang katotohanan. Isang katotohanan na maaaring mawala sa kanya ang lahat, ngunit makakatulong din sa kanya na maipanganak muli. Ang imahe ni Gino na nagpasya na kunin muli ang kanyang sandata, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi upang labanan ang isang pamilyar na kaaway, ngunit ang mga supernatural na puwersa na nakapaligid sa kanya. So handa ka na ba? Upang tuklasin ang isang mundo na hindi lamang digmaan, kundi pati na rin ang mga madilim na sikreto at mga nilalang na naririnig lang natin sa mga fairy tale.
Nagsisimula pa lang ang kwento ni Gino at walang makakapaghula sa susunod na mangyayari. Sa gitna ng hanging umaalulong sa kabubatan, may isang sundalo, isang kawal na nagngangalang Gino. Siya ay hindi isang bayani, ngunit isang ordinaryong tao na gustong tuparin ang kanyang tungkulin. Ngunit walang sinuman ang makakaasa na, sa kadilimang iyon, ay haharapin niya ang katotohanang walang gustong paniwalaan. Lumipat si Gino sa malalim na kabubatan. Ang mahinang liwanag ng flashlight ang nagbibigay liwanag sa kanyang pagod at haggard na mukha. Huminto siya, itinaas ang kanyang kamay upang protektahan ang kanyang mga mata mula sa maliwanag na liwanag ng kalangitan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Minsan ay naniwala si Gino na ang hukbo ay isang lugar upang protektahan ang hustisya. Isang sagradong lugar kung saan ang mga sundalong tulad niya, kahit na ayaw nila, ay kailangang ipaglaban ang kanilang mga mitiin. Ngunit walang sinuman ang nagsabi sa kanya ng katotohanan tungkol sa mundo sa loob, kung saan ang hustisya ay tinapakan, kung saan ang pagtataksil ay tahimik na naganap sa loob mismo ng hanay na kanyang pinaglilingkuran. Imahe ni Gino sa panahon ng kampanyang militar, ang kanyang mga kasama ay nagpaplano ng pag-atake. Lahat sila ay mukhang masigasig at puno ng sigasig, ngunit ang mga mata ni Gino ay naglalaman ng isang hindi mapagkunwari na pagkabalisa. Ang akala mo ay proteksyon, facade lang pala. Sa ilalim ng uniforme, ang mga tinawag mong kasamahan mo ay mga taong handang gawin ang lahat para umasenso, kahit pumatay ng mga inosenteng tao. Yan ang hindi naisip ni Gino. Inatake ang mga nayon, nahuli ang mga taga-nayon, nagsimulang barilin ng hukbo ang mga inosenteng taga-nayon. Tumayo si Gino, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Nakita niya ang isang sundalo sa kanyang unit, malamig na hinila ang gatilyo at pinagbabaril ang isang tumatakas na pamilya. Sa isa sa mga operasyon niya, nasaksihan ni Gino ang isang eksenang hinding-hindi niya makakalimutan. Ang utos mula sa itaas, isang pirasong papel lang, ay humihingi ng pagpuksa. Ang mga inosenteng tao, mga pamilyang namumuhay ng matiwasay, ay pinuntirya ng walang dahilan. Nagpaputok ng baril, dumanak ang dugo, ngunit sa mga mata ni Gino, takot at paralisis lamang ang naroon. Natigilan si Gino, nakatingin ang mga mata sa mga kawal na nagbabaril, ngunit hindi siya makakilos. Gusto niyang magsalita, ngunit nakaramdam siya ng labis na kawalan ng kakayahan. Tumalikod siya at naglakad palayo, puno ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Nagsimula siyang makaramdam ng mga tanong na bumubuhos sa kanyang isipan. Ang katapatan na minsan niyang ibinigay sa hukbo, sa organisasyong ito, mayroon pa ba itong kahulugan? Ito ba ang ideal na naisip niya noon? O ito ba ay isang pagtatakip lamang ng kasinungalingan at kalupitan? Bumalik si Gino upang tumingin, hindi sa direksyon ng kanyang mga kasama sa pagkakataong ito, kundi sa mga inosenteng biktima. Napabuntong hininga si Gino, nakakuyom ang kanyang mga kamay, isang bakas ng dugo mula sa kanyang braso ang tumutulo sa lupa. Si Gino, isang sundalong sinanay sa pakikipaglaban, ngayon ay nahaharap sa pagtataksil sa loob ng sarili niyang hukbo. Iniisip niya kung maaari pa ba niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa isang organisasyong nawala ang lahat ng mga mitin nito. Mananatili ba siya sa kanyang katapatan kapag ang kanyang mga kasamahan ay hindi natatakot na gumawa ng krimen? Nahaharap si Gino sa isang mahirap na desisyon, isang baril sa kanyang kamay, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na determinado gaya ng dati. Tumingin siya sa kanyang mga kasama na patuloy na lumalaban, ang kanyang puso ay puno ng tunggalian.
Ang katapatan na minsang ibinigay ni Gino sa hukbo ay parang sirang salamin. Paano niya mapoprotektahan ang hustisya kung ang mga taong nasa tabi niya ang may kagagawan? At mayroon pa bang puwang sa mundong ito para sa kapatawaran, para sa hustisyang dati niyang pinapangarap? Hinawakan ni Gino ang kanyang baril, ngunit hindi siya nagpaputok. Tumalikod siya sa digmaan, unti-unting humakbang sa dilim, iniwan ang mga kasamang nagtaksil sa kanya. Mula sa sandaling iyon, hindi na sundalo si Gino. Naging naghahanap siya ng katotohanan, naghahanap ng hustisya sa mundo kung saan nawala ang hustisya. Ngunit makakahanap kaya siya ng liwanag sa kadilimang ito? Namatay na ang apoy ng digmaan, ngunit tumutulo pa rin ang dugo, at umalinganggaw pa rin sa isipan ni Gino ang mga pagsabog. Matapos masaksihan ang madugong patayan, nasugatan siya sa isang malagim na sagupaan. Walang mga kasama sa kanyang tabi, walang mapagkakatiwalaan siya lamang at ang kanyang kalungkutan sa kadiliman ng digmaan. Pilit na tumayo si Gino, may bahid ng dugo ang mga kamay, nanginginig ang katawan. Nakarinig siya ng mga yabag sa di kalayuan, at biglang may naramdaman siyang kakaiba, parang may sumusunod sa kanya. Tumakbo ka, hindi dahil sa digmaan, kundi dahil sa mas masahol pa pagkakanulo. Iniwan ka ng mga taong pinagkatiwalaan mo, iniwan kang mag-isa sa mundong ito, walang pag-asa. Isang abandonadong bahay ang nakita ni Gino, ang liwanag mula sa mga bintana ay naguguluhan sa kanya. Naglakad siya palapit, pagkatapos ay bumagsak sa harap ng pinto, ganap na pagod. Ang pagtakas ay hindi laging nagdudulot ng kaligtasan. Ngunit nang si Gino ay nasa pinakadesperado na, isang figura ang lumitaw sa gabi. Isang matandang babae na may mga mata ng isang taong nakasaksi ng labis na sakit. Si Lola Petra na iniligtas niya ay nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa noong ang lahat ay madilim. Si Lola Petra ay dahan-dahang lumitaw, na may maamo ngunit malakas na mukha. Lumakad siya, binuhat si Gino at dinala siya sa bahay. Lola Petra, matigas ang boses, malumanay. "Shut up, don't say anything. Sobra na ang pinagdaanan mo. Eto, tutulungan kita." Si Lola Petra, ang taong hindi maisip ni Gino, ay ang kanyang tagapagligtas. Kahit na siya ay matanda at mahinang tao, may kakaibang kapangyarihan sa kanyang mga mata na hindi pa niya nakita noon. Ipinasok si Gino sa bahay, maingat na binalutan ni Lola Petra ang kanyang sugat. Ang banayad na liwanag mula sa lamparan ng langis ay sumasalamin sa kanyang mukha. Si Gino, sa sakit, ay nagsimulang mapagtanto ang isang katotohanan na hindi niya kailanman naisip. Hindi lamang siya pinagtaksilan ng hukbo, ngunit may iba pang puwersa, mga bagay na kahit siya ay hindi maipaliwanag. Ang kadiliman na kanyang tinatakbuhan ay hindi nagmula sa digmaan, ngunit isang supernatural na puwersa na hindi niya kailanman nalaman. Isang itim na anino ang dumaan sa bintana na nagpakinan sa ilaw sa kwarto. Biglang nagising si Gino, nakakita ng kakaibang imahe sa labas ng pinto. Sa isang mabagyo na gabi, habang unti-unting bumabawi si Gino sa bahay ni Lola Petra, napagtanto niya na may mga bagay na hindi nakikita ng tao, ngunit nararamdaman. Isang mahinang dagundong ang umalingaw-ngaw mula sa kabubatan, tulad ng paghinga ng isang higanting hayop. Ang mga misteryosong figura ay lumilipad sa gabi. Si Lola Petra ay nakaupo sa tabi ng apoy, ang kanyang mga mata ay tumatagos. "Lola Petra, mahigpit. Hindi ka lang tumatakas mula sa digmaan,
tumatakas ka sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ang mga nilalang na ito ay hindi lahat ng mito. Totoo sila at kailangan mong harapin ang mga ito. Nagsisimulang napagtanto ni Gino na ang naranasan niya ay hindi lamang resulta ng digmaan. May isa pang mundo, isang mundo kung saan umiiral ang mga nilalang tulad ng aswang, ang mga halimaw na kumakain ng tao. Ang mga nilalang na ito ay hindi lamang takot sa mga kwento, ngunit isang katotohanan na dapat niyang harapin. Lumabas si Gino, nakaharap sa kakaibang nilalang, kumikinang ang mga mata sa dilim, mukha na baluktot ng puot. Ngayon, ang buhay ni Gino ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa mga nagtaksil sa kanya. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga supernatural na nilalang, mga hindi maipaliwanag na multo. Si Gino, isang sundalo na dating lumalaban, ngayon ay nahaharap sa isang labanan na hindi mapagtagumpayan ng mga baril at bala. Hinawakan ni Gino ang kanyang sandata, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na determinado gaya ng dati. Lumingon siya kay Lola Petra, puno ng pagdududa at takot ang kanyang mga mata. Nabunyag na ang katotohanan. Kailangang labanan ngayon ni Gino hindi lamang ang hukbo, kundi pati na rin ang mga nilalang mula sa ibang mundo. Ang kanyang paglalakbay ngayon ay hindi lamang isang digmaan, kundi isang kaligtasan na humarap sa mga bagay na hindi niya akalaing totoo. Naglalakad sina Gino at Lola Petra sa isang madilim na kagubatan, makapal ang hangin, ang liwanag mula sa flashlight ay nagliliwanag lamang sa isang maikling distansya sa harapan. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang mga mata ni Gino ay hindi tumigil sa panonood, na parang may nagmamasid sa kanila mula sa kadiliman. Lumapit ang gabi. Hindi na si Gino ang kawal na dati niyang kilala. Hindi lang siya nakikipaglaban sa hukbo, kundi kaharap din niya ang mga nilalang na hindi niya akalain, ang mga aswang, mga nilalang na may hugis multo, uhaw sa dugo. Ngunit ang tunay na kalaban ay hindi lamang sila, kundi pati na rin ang mga taong pinagkatiwalaan ni Gino, ang mga taong nagtaksil sa kanya sa dilim. Tahimik ang paligid, napatigil sina Gino at Lola Petra, nakikinig sa kakaibang ingay na umaalingaw-ngaw sa di kalayuan. Isang malaking anino ang dumaan sa kabubatan. Ang mahinang liwanag ng flashlight ay sumisikat, na nagpapakita ng higanteng figura ng isang aswang. Gino, nag-aalalang boses. Lola, ako hindi ko na kaya. Ang mga halimaw na ito saan sila nanggaling? Paano sila nabubuhay? Lola Petra, resolute na boses. You can't run away forever, Gino. This is your fight. These creatures not only exist in legend, they are part of this world. You must face them, not only for yourself, but for the people you love. Ang away ni Gino at isang aswang. Ang halimaw ay sumugod kay Gino, puno ng bangis ang mga mata nito. Tinulak ni Gino si Lola Petra, itinaas ang kanyang sandata para harapin ang kalaban. Matindi ang labanan, buong lakas na lumalaban si Gino. Si Gino ay lumalaban hindi lamang para sa kanyang sariling kaligtasan, kundi para sa kung ano ang nawala sa kanya, kung ano ang hindi pa niya naiintindihan. Ngunit sa labanang ito, nahaharap siya sa mga hamon na hindi malinaw na nakikita, ang labanan ng espiritu. Maaari ba niyang mapanatili ang kanyang sangkatauhan, o siya ay magiging isang supernatural na mandirigma, anuman ang lahat? Nilabanan ni Gino ang aswang, ang bawat pag-atake nito ay makapangyarihan at mapanganib. Tumutulo ang pawis sa noo ni Gino, mabilis ang kanyang paghinga.
Sa tila walang pag-asa na sandali, naaalala niya ang mga alaala ng digmaan, mga panunumpa ng katapatan at pagtataksil mula sa kanyang mga kasama. Gino, pabulong sa sarili. Ipinaglalaban ko ang mga mitiin hindi para sa puot. Ngunit bakit pakiramdam ko ay nawawala ang lahat? Si Gino ay hindi lamang nakikipaglaban sa mga supernatural na nilalang, ngunit siya rin ay nakikipaglaban sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung kaya niyang panatilihin ang kanyang pagkatao, dahil ang mental at pisikal na mga hamon ay bumibigat sa kanyang mga balikat. Si Gino, na pagod na nakaupo sa tabi ng batis, ay pinagmasdan ang mga sugat sa kanyang katawan. Lumapit sa kanya si Lola Petra, nakatingin sa kanya ng nag-aalalang mga mata. Lola Petra, nawawala ka na sa sarili mo, Gino. Pero dapat mong tandaan, walang makakapagpapanatili sa kanilang pagkatao kung mabubuhay lang sila para sa paghihiganti. Maaari mong piliin ang landas ng pagpapatawad o gawing halimaw ang iyong sarili, tulad ng mga nilalang na iyong kinakalaban. Tumayo si Gino, puno ng determinasyon ang mga mata. Isa pang aswang ang lumitaw mula sa dilim, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang ito nilalabanan ni Gino, kundi pati na rin ang mga emosyon sa loob ng kanyang sarili. Tumingin siya sa halimaw na nasa harapan niya, ngunit may nagbago sa kanyang mga mata, hindi takot, ngunit mas malakas. Gino, determinado. Hindi ako magiging halimaw. Ipaglalaban ko ang tama. Isang lalaking mula sa hukbo ni Gino, na dati niyang itinuturing na kaibigan, ay lumitaw. Inatake niya si Gino mula sa likuran, ipinagkanulo siya sa mapagpasyang sandali. Natumba si Gino, ngunit mabilis siyang bumangon, nakatingin sa taksil na may galit sa kanyang mga mata. Dumating na ang huling pagtataksil. Hindi lang sa mga nilalang na nakalaban ni Gino, kundi pati na rin sa mga taong itinuturing niyang kasama. Ang sakit ay parang suntok sa puso, ngunit nalaman ni Gino na sa digmaang ito, hindi lang niya kalabanin ang kalaban, kundi pati na rin ang mga taksil, ang mga taong minahal at pinagkatiwalaan niya noon. Tumayo si Gino na nakaharap sa taksil. Madilim ang liwanag, tensyonado ang hangin, at pinalibutan sila ng dilim. Gino, sa unggol, nasasaktan ngunit determinado. Hindi ko patatawarin ang mga taksil. At lalaban ako para protektahan ang natitira. Ang laban ni Gino ay hindi lamang isang pakikipaglaban para sa kaligtasan. Ito ay isang laban upang mabawi ang kanyang pagkatao, upang labanan ang pagkakanulo, at upang manindigan sa madilim na puwersa na nakapaligid sa kanya. Malagpasan kaya ni Gino ang sakit na ito, o siya ay magiging isang supernatural na mandirigma na hindi na alam kung ano ang pagpapatawad. Si Gino ay gumagalaw sa isang abandonadong nayon, ang mga guho ng mga lumang bahay, walang nakikitang tao. Umihip ang malamig na hangin, kumakaluskos ang mga tuyong dahon. Tumingin si Gino sa malayo, puno ng sakit ang kanyang mga mata, ngunit may kakaibang liwanag sa mga ito, isang bagay na nag-udyok sa kanya na magpatuloy. Pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi na simpleng sundalo si Gino. Naging mandirigma na siya, pero lumalaban siya hindi lang para mabuhay. Ipinaglalaban niya ang hustisya, ang mga taong nawala sa kanya, at ang mga sugat na hindi maaalis sa kanyang kaluluwa. Pumasok si Gino sa isang lumang bahay. Nakatayo sa gitna ng silid ang isang dalaga, tumama sa mukha niya ang liwanag mula sa bintana. Si Ayang iyon, ang babaeng iniligtas noon ni Gino.
Gino, nagulat at emosyonal. Ayang, ikaw ba yan? After all this time, buhay ka pa ba? Ayang, nangingilit ang luha, ngunit pinipigilan pa rin ang kanyang kalmado. Hindi mo ba alam? I've always been waiting for you. Waiting for the one who saved me, the only one I still trust. Si Gino at Ayang, dalawang taong nagtagumpay sa malupit na buhay, ay muling nagtagpo sa madilim na mundo. Ngunit ang pagkikitang ito ay hindi lamang muling pagsasama ng dalawang kaluluwa. Ito ay simula ng isang bagong paglalakbay, isang paglalakbay kung saan matutuklasan ang mga lihim ng mundo ng aswang. Nakaupo sina Gino at Ayang sa tabi ng apoy, ang malambot na liwanag ay nagpapatingkad sa seryoso nilang mukha. Ibinahagi ni Ayang ang kanyang natutunan tungkol kay aswang at kung paano nila kinokontrol ang mga tao sa kanilang paligid. Ayang, mahigpit. Hindi lang sila mga halimaw. Ang aswang ay may kakayahan na kontrolin ang mahihina. Alam nila kung paano tumagos sa isipan ng mga tao na ginagawa silang kanilang mga kasangkapan. Hindi mo lang sila kailangan labanan, kundi pati na rin ang mga taong pinagkatiwalaan mo. Gino, nakagat ang kanyang labi, determinado ang mga mata. Hindi ko hahayaang kontrolin nila ako. Kailangan kong maghiganti. Dapat kong bigyan ng hustisya ang mga inosenteng tao na namatay sa kanilang mga kamay. Sa pagtaas ng kanyang galit, nagpasya si Gino na magsimula sa isang paglalakbay upang humingi ng hustisya, ngunit hindi niya akalain na, sa daan, kailangan niyang harapin ang mga bagay na mas mahirap kaysa sa kamatayan. Sina Gino at Ayang, dalawang tao ang naghahanap sa salarin sa isang nasirang baryo. Bawat hakbang nila ay puno ng panganib. Kailangan nilang harapin ang mga nilalang na uhaw sa dugo at mga traidor na hindi inakala ni Gino na lilitaw. Gino, nagsalita ng may lubos na determinasyon. Walang makakataka sa hustisya. Magbabayad ang mga nanakit sa atin. Si Gino sa isang maigting na pakikipaglaban sa mga taksil. Lumalaban siya hindi lamang para sa kanyang sariling kaligtasan, kundi pati na rin sa mga namatay. Ngunit sa kanyang puso, nagsimula ang isang salungatan sa pagitan ng paghihiganti at pagpapanatili ng kanyang sangkatauhan. Sa labanang ito, hindi lang kailangan ni Gino na harapin ang kalaban sa labas, kundi pati na rin ang kaguluhan sa loob ng kanyang sarili. Ang paghihiganti ba ay magdadala ng kapayapaan o lalo lang ang sakit sa kanyang puso? Magiging mandirigma ba siya ng walang pagsisisi o magiging halimaw na siya tulad ng kanyang kinakalaban? Nakatayo si Gino sa tuktok ng bundok, nakatingin sa ibaba ng nayon sa ibaba, kung saan siya nakatira noon, kung saan naghihintay sa kanya ang mga masasakit na alaala. Nasa tabi niya si Ayang, nakatingin sa kanya na puno ng habag. Ayang, mahinahong nagsasalita. Gino, alam kong gusto mong maghiganti. Ngunit alam ko rin na sa digmaang ito, kailangan nating harapin ang ating mga sarili. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagsira sa kalaban, kundi sa pagpipigil sa ating sarili at sa pagtagumpayan ng sakit. Tahimik na nakatayo si Gino sa gabi, ang kanyang mga mata ay tila nagliliwanag sa isang bagong pananampalataya.
Naaalala niya ang itinuro sa kanya ni Lola Petra tungkol sa pagpapatawad at ang kakayahang pagtagumpayan ang sakit. Gino, pabulong, parang kinakausap ang sarili. Hindi ako magiging halimaw. Hindi ko hahayaang kontrolin ako ng paghihiganti. Ipaglalaban ko ang hustisya, ngunit ang hustisya ay hindi lamang paghihiganti. Ang hustisya ay pagbabago mula sa loob. Sa huli, napagtanto ni Gino na ang paghihiganti ay hindi lamang ang landas. Upang maging tunay na matatag, kailangan niyang matutong magpatawad, hindi lamang sa kanyang mga kaaway, kundi sa kanyang sarili. Ang lakas ay hindi nagmula sa paghihiganti, kundi sa pagpipigil sa sarili, sa pagbabago ng kanyang puso. Nakatayo si Gino sa tuktok ng bundok, ang liwanag ng madaling araw na tumatanglaw sa kanyang mukha. Hindi na siya sundalo, hindi na brutal na mandirigma. Siya ay isang tao na may malakas na determinasyon at isang pusong puno ng pananampalataya. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Gino na ang pagiging tunay na malakas ay hindi tungkol sa pagpatay sa mga kalaban, ngunit tungkol sa pagbangon pagkatapos ng pagbagsak, pagtagumpayan ang sarili, at paghahanap ng hustisya sa puso ng isa. Ang isang mandirigma ay hindi isang taong armado, ngunit isang taong marunong magpatawad at mapanatili ang sangkatauhan sa isang mundong puno ng kadiliman. Si Gino ay nakatayong mag-isa sa isang mataas na burol, sa di kalayuan ay ang papalubog na araw. Ang maputlang dilaw na liwanag ay suminag sa mga ulap na ginawang misteryoso at tahimik ang kapaligiran. Umihip ang banayad na hangin, umindayog ang mga sanga ng puno, at nakatayo doon si Gino, nakatingin sa malayo. Ang paglalakbay ni Gino ay dumating sa isang sanga ng kalsada. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, nahaharap siya ngayon sa isang malaking desisyon sa kanyang buhay, ang magpatuloy sa pakikipaglaban o ang sumuko at maghanap ng mapayapang buhay. Ibinaling ni Gino ang kanyang mukha sa papalubog na araw, puno ng pagod ang kanyang mga mata, ngunit may hindi maipaliwanag na determinasyon sa kanila. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay naghilom na, ngunit ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay dumudugo pa rin. Pagkatapos ng napakaraming dugo, labis na sakit, kailangang pumili ni Gino. Maaari siyang magpatuloy na mabuhay sa isang walang katapusang digmaan, harapin ang kamatayan sa bawat hakbang, o isuko ang lahat upang makahanap ng isang mapayapang lugar, kung saan wala ng mga multo, maitim na nilalang, at ang sakit na pumipinsala sa kanyang puso. Naglakad si Gino sa daanan ng kagubatan. Ang mga mata ay nakatingin sa harapan na parang naghahanap ng pakay. Isang imahe ni Ayang ang lumitaw sa alaala ni Gino. Nakatayo siya roon na nakatingin sa kanya nang may maamong mga mata. Gino, pabulong sa sarili, parang kinakausap ang sarili. Kaya kong isuko ang lahat, ngunit ano ang magiging kapalit nito? Ito ba ay ang mamuhay ng mapayapang buhay? O ang maging isang mandirigma magpakailanman na walang tirahan? Nakita ni Gino ang isang maliit na bahay sa lambak. Ang mainit na liwanag mula sa bintana ay nagniningning na pumukaw ng pakiramdam ng kapayapaan, ng kagalingan. Tumayo siya sa harap ng bahay, nag-alinlangan sa kahuminga ng malalim. Alam niya na ang kapayapaan ay maaaring malapit na, ngunit maaari ba siyang pumasok dito? Ang paghahanap ng kapayapaan, iyon ay isang bagay na hindi kailanman naisip ni Gino noon. Nabuhay siya ng may hinanakit, na may puot na hindi napigilan. Ngunit ngayon, napagtanto niya na ang kapayapaan ay hindi isang destinasyon, ngunit isang paglalakbay. Ito ay hindi nagmula sa mga tagumpay, ngunit mula sa pagpapatawad at pagpapaubaya.
Pumasok si Gino sa bahay, umupo sa tabi ng apoy, puno ng pagod ang mga mata, ngunit may kapayapaan din tumingin siya sa bintana, kung saan sumapit ang gabi, naramdaman ang katahimikan na hinahanap niya. Sa wakas ay natagpuan na ni Gino ang kapayapaan, ngunit hindi sa tagumpay. Nahanap niya ito sa pagpapaubaya, sa pagharap sa nakaraan nang hindi ito pinayagang kontrolin siya. Ang isang sundalo, isang mandirigma, ay naging isang taong marunong mamuhay sa kasalukuyan, na naunawaan na ang kaligayahan ay hindi sa paghihiganti, ngunit sa pagpapatawad. Si Gino ay nakaupong mag-isa sa tabi ng apoy. Ang mainit na liwanag ay nagpapakita ng mapayapang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang eksena ay pinuputol sa mga larawan ng nakaraan ni Gino, mga larawan niya sa hukbo, mga labanan, mga sakripisyo, mga taong nawala sa kanya. Ang kwento ni Gino ay hindi lamang isang kwento ng digmaan, ng mga kaaway, o mga supernatural na nilalang. Ito ay isang kwento ng sangkatauhan, ng pagkawala at paghahanap ng sarili. Bawat desisyon na gagawin niya ay may kapalit. At natutunan ni Gino na, habang hindi niya mababago ang nakaraan, maaari niyang mamuhay ng maayos sa kanyang sarili sa kasalukuyan at sa hinaharap. Nakatayo si Gino sa tuktok ng isang burol, nakatingin sa malayo, kung saan lumilitaw ang isang bagong kalsada. Ang mahinang liwanag ng bukang liwayway ay nagbibigay liwanag sa landas sa harap niya. Nakangiti si Gino na parabang natagpuan na niya ang matagal na niyang hinahanap. Gino, marahan na nagsasalita sa sarili. Bagaman hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, kaya kong baguhin ang sarili ko. Hindi ko kailangang mabuhay sa kadiliman magpakailanman. Oras na para mahanap ko ang aking liwanag. At sa bawat hakbang sa daan, natagpuan ni Gino hindi lamang ang kapayapaang inaasam niya, kundi pati na rin ang tunay na lakas, ang lakas na nagmumula sa pagharap sa kanyang sarili, mula sa pagbitaw sa mga pasanin ng nakaraan, at ganap na pamumuhay sa kasalukuyan. Lumayo si Gino, ang kanyang anino ay sumasama sa madilim na liwanag ng bukang liwayway, nag-iwan ng isang saradong nakaraan. Kaya natapos na ang paglalakbay ni Gino. Ngunit ang paglalakbay ng bawat isa sa atin na nabubuhay sa mundong ito ay nagpapatuloy. Ang bawat isa sa atin ay may pagpipilian, ang pagpili sa pagitan ng mabuhay sa kadiliman ng nakaraan o ang paghahanap ng kapayapaan sa ating sarili.